Ito pa. Sunod, mga kababayan. Mga kababayan, si Ted Filon, no? Binuking po at nabisto, no, si Defensor. Ito mga kababayan. Meron kasing interview si Ted Filon, mga kababayan, kay Mike Defensor. Na which is, mga kababayan, na interview na din to ni Ted Filon kay Libby Baligod noon, yung patungkol kay Dilima. Ito mga kababayan, kasi nga maraming butas talaga itong 18 Marines. Sa totoo lang, mga kababayan, maraming butas po itong 18 Marines pagdating sa mga interview nila. Kung naalala ninyo, kay Jessica Soho, sumablay sila. Tapos doon sa Net 25, in-interview sila ni Eden Santos. Ayun, hindi. Nung in-interview sila sa kanilang press con, tinanong sila ni Eden Santos kung ilang maleta ang dinala kay PBBM. Una sabi 5, tapos sunod sabi 3. Tapos ang sabi sa bahay daw, sa Paway. Oo, ang bahay ni PBBM sa Batak. Wala naman silang bahay sa Paway kasi nga Malacanang of the North ang nandoon. So ngayon, mga kababayan, ito na. Nabisto na naman, mga kababayan, ni Ted Filon, mga kababayan, nabisto ni Ted Filon ang kasinungalingan nitong 18 Marines. Ito po, no? Pakinggan natin, mga kababayan, yung tanong ni Ted Filon. Ito. Pakinggan nyo, mga kababayan. Sir Mike, ito lang kasi sinasabi mo na wala kang control, no? Dito sa mga affidavit nitong 18 Marines at si Attorney Baligod ang kanilang kausap dito. As far as you know, nakailan na ba silang affidavit? Isa lang po. Okay, isa lang ang kanilang affidavit. Listado si Mike Defensor. If you also remember, una namin makapanayam si Attorney Baligod noong Pebrero 26, kasama din to ng mga panahon na ikinakapanayam namin. At kami nga po inatawag din sa kanya nga sana nga po mapagbigyan sa panibagong panayam. Kasi doon sa una kong panayam sa kanya, inamin niya na kasi nagtanong ako sa kanya, bakit nasama dito si Leila de Lima sa listahan ng mga tumanggap daw ng maleta sa HOR. Ayan. And that time, hindi naman siya congresswoman at etc. Ang sinabi niya sa akin, on record ito, na it is my error, sabi niya. Sa akin yun kasi ito mga kababayan. Noong in-interview kasi ni Ted Filon si Libby Baligod, yung abogado ng 18 Marines, no, nagpakilalang 18 Marines na hindi naman Marines. Ang sabi niya, si Dilima daw isinali niya sa listahan kahit hindi naman kasali. So error niya 'yon. Ngayon, mga kababayan, noong inimbitahan ni Marcoleta nakaraang araw itong 18 Marines, ando na naman yung pangalan ni Dilima at ang sabi, hinatiran daw nila ng maleta si Dilima. Ngayon, mga kababayan, sinabi na mismo ni Baligod yan na hindi totoo na napadalhan si Dilima ng maleta kasi nga narinig lang ng 18 Marines na si Dilima ay pinadalhan. Pero wala daw, sabi ni Baligod. So, sinali na lang daw niya, no? So, nilagay niya sa kanilang affidavit, na which is kahit wala, narinig lang. Ngayon, mga kababayan, nagulat tayong lahat na kahit si Ted Filon, no? Kasi in-interview, actually mga kababayan, ito kasi ang mali nitong mga 18 Marines. Kung talagang totoo ang inyong mga sinasabi, dapat hindi kayo nagpapa-interview sa media. Dapat i-file ninyo yan, tapos pumunta kayo sa hearing sa Senado, doon kayo nagngangalngal. Ang problema kasi, mainuna nyo yung press con inuna nyo yung interview bago yung attend sa hearing sa Senado Kaya ngayon, imbis na paniwalaan kayo ng tao, ngayon, hindi naniniwala ang tao at nagdadalawang isip. Sabi pa nga nung taga Davao na taxi driver, malabo pa sa sabaw ng pusit na paniwalaan kayo ng taong bayan
Kaya kasi ngayon, mga kababayan, inulit na naman ni Ted Filon sa tanong, si Mike Defensor na naman ang tinanong, bakit nakasali na naman si Dilima? Inamin ni Baligod na hindi kasali si Dilima. Ayan na naman tayo, mga kababayan, nabutas na naman. Ako, sabi niya, yung pangalan Mm. ni Ginang de Lima. Mm. So tinanong ko siya, bakit ka ako, ikaw lang ang nagkusa naglagay doon kung hindi naman kinikwento yan ng 18 Marines? Mm. Yun ang aming napagdiskusyonan. Anyway, so sabi ko nga sa kanya, may mali kasi sa isa. Mm. Baka sabihin ng iba, dahil may mali sa isa, baka marami ng mali dyan. Oo. So ang tanong namin ngayon, Sec Mike, paano tatangkilikin ng mga mamamayan Oh. kung babasahin natin yung mga affidavit na inilabas din at ibinigay sa media nila Ginoong Baligod noong unang press conference nyo na may mga pangalan nga dito. Halimbawa, basta, I beg for your indulgence, Sekman. Oh, ayan. Isa na yan. So, tandaan ninyo, si Ted Filon, DDS yan. Kaya nga si Ted Filon, mga kababayan, no? Pati si Ted Filon, nawala ng... Wala, hindi na siya tumatangkilik. Kasi bakit? Nabutasan na niya nung una eh. Tapos ngayon, binalik na naman. So, ano bang gusto? Di ba? Inamin na ni Baligod yan na wala man daw sa 18 Marines yang paghahatid ng maleta kay Dilima at gawa-gawa lang ni Baligod. Error daw niya yon nung paglagay. Kasi nga, sabi ni Ted Filon, paano mo nilagay si Dilima dyan? Si Dilima nung time na yun nakakulong. Pangalawa, paano siya mahatira ng maleta? Nandun siya sa Bilibid. Nandun siya sa koreksyonal. So, paano siya mahatira ng maleta? Oh. Kaya ngayon, sabi ni Libby Baligod, error ko yun. Nasali ko lang, which is hindi talaga siya kasali dun. O, diba? Tapos nagulat tayo doon sa hearing, si Dilima, si Tito Sen, si Erwin Tulfo, si Sandro, ando na, madami na, dagdagan. Yung dating wala, meron ng bago, pati si Alvarez. Nasali na si Alvarez, o nando na si Adyong, wala naman yung si Adyong noon. Diba? O, kaya ngayon mga kababayan, yan ang problema ngayon. Kasi mali-mali. Oh, anong sagot dito ngayon ni Mike Defensor? Hugas. Para maliwanag. Hugas kamay ito, tuturo na naman niya kay Baligod. Sasabihin niya wala na naman alam. Okay. Letter number 8 ito, no, sa page 14. Sabi po dito, number 43, marami kaming mga nasaksihan na mga mambabatas na nabigyan. My honest review. Wait lang, may ads mga kababayan. I was wondering how could probiotics. So yan ang katanungan ngayon. But after trying every ng mga pera na nakasilid sa expandable envelopes, paper bags o maleta, ngunit hindi naming alam ang kanilang mga pangalan pero pamilyar ang kanilang mga mukha. Sa ngayon ay ang mga sumusunod na mga mambabatas ang aming naaalala na delivera ng pera dahil natatandaan namin ang kanilang mga pangalan. Letter A, kami, Gumban, Laroder, Bulutante, Orbilio, Galapon at Tube. Ito yung lagi maraming kasama daw siya doon sa deliveran. Okay. Kasama si Saldico ay nag-deliver ng 4 na iba't ibang laki ng maleta kay Senador Chis Escudero. Ayan na naman. Dito rin yung address. Si Chis Escudero nahatira na naman. Tapos noon doon sa hearing, wala naman si Chis. Di ba? Nakita nyo mga kababayan. Kaya nga, hindi, ang hirap paniwalaan eh. Kumaki yung ulo ko, putang ina. Ba't ganun? Doon sa hearing, nung Blue Ribbon nakaraang araw, may narinig ba kayong hinatiran si Chis? Wala. Kasi bakit? Bumoto si Chis na maging Senate President si Cayetano. Tapos ngayon, bumaliktad si Chis Escudero. Ngayon, meron na naman doon, meron sa listahan, tapos ngayon wala na naman si Chis. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Kaya sila nabubutasan, mga kababayan. Diba? Diba, kayo, mga kababayan, noong si Chis Escudero na, tawag dito, bumoto kay Alan, nawala sa listahan. Pero si Alvarez, na hindi inendorso ang impeachment ni PBBM sa Kongreso, nandun siya nakasali sa listahan. Putang ina, nawala si Chis, napalitan kay Escudero. Nawala si Escudero, napalitan kay Alvarez. Tapos ngayon dito sa listahan na ibinigay ni Baligod kay Ted Filon sa affidavit nila sa ombudsman. Kaya nga mga kababayan, hindi alam mo sa totoo lang,
itong 18 Marines pati si Baligod maaresto to. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kasi bakit? Yung statement or kanilang affidavit sa ombudsman, which is yan yung hawak ni Ted Filon. Oh, paano mo sundin sa ombudsman kung pagdating mo sa Senado, mali? Hindi, yung nandoon sa affidavit nila sa ombudsman, lahat yun nakatanggap. Pero pagdating nila sa Senate Blue Ribbon ni Marcoleta, wala na yung mga pinangalanan na sa ombudsman. Kaya nga mga kababayan, mali-mali. Ultimo si Mike Defensor na tamimi. Oh, tingnan niyo, oh. Pangalawa, letter B, kasama dito si Martic Saido naman, etc. Kay Senator Erwin Tulfo. Letter C, Senator Loren Ligarda. Letter D, Senator Bong Revilla. Oh, nandyan si Loren Ligarda. Pero nagugulat tayo doon sa Senate Blue Ribbon hearing ni Marcoleta at ni Cayetano. Tinawag pa ni Loren Ligarda bayani. Oh, di ba? Putang ina. Ginagawa kayong tanga. Mga DDS, ano nangyari DDS? Tama ba ang script o mali? Si Loren Ligarda nakatanggap. Si Erwin Tulfo nakatanggap. Si Chis Escudero nakatanggap. Si Bong Revilla nakatanggap. Pero nung pagdating nung nakaraang araw sa Senate Blue Ribbon hearing, wala na si Bong, wala na si Chis, wala na si Loren. Ang natira si Erwin. Putang ina, natatawa ako mag-isip. Sabi ko, tapos may bagong nadagdag. Si Alvarez, na kung saan wala naman doon sa affidavit doon sa ombudsman ang pangalan ni Alvarez. Ayan, patay na bisto na, mga kababayan. Putang ina, nakakabuisit. Mga animal, mga sinungaling ang puta. Mga sinungaling ang puta. Ay, Diyos ko. Yan, nakita nyo mga kababayan? Kaya nga mga kababayan, sabi ko, putang ina, niluloko na yung taong bayan eh. Niluloko nyo yung mga DDS. Yan. Niluloko ninyo. Mga DDS, huwag magpakatanga. Pag-untog ko yung ulo nyo na maglabasan yung utak ninyo eh. Diba? Tignan nyo, nandun si Luistro, nandun si Tiriridon. Samantalang dun kay Ted Filon, wala. Ang nakalagay lang dun, si Dilima, si Chis Escudero, si Loren Ligarda, Erwin Tulfo, Bong Revilla. Tapos, nawala si Bong Revilla, nawala si Loren, nawala si Chis, ang natira si Erwin at si Dilima. Ngayon, yung apat na nawala, si Bong, Loren, Chis, Escudero, no? Ay yung tatlong nawala, napalitan ni Alvarez, ni Ridon, ni Luistro, at ni Adyong. Putang ina, di ba? Mga kababayan. Nakita ninyo? Mali-mali. Putang ina. Kaya nga pupunta si Crispin Remulla bukas eh. Kaya nga pupunta si Crispin doon kasi doon sa ipinasa ni Baligod sa ombudsman na affidavit, wala doon yung pinangalanan nila nung nakaraang araw. Wala si Alvarez, wala si Adyong, wala si Luistro, wala si Soto. Nagulat yun, nandun si Soto, wala naman si Soto doon. Utang ina. Nasali si Soto, nasali si Alvarez. Wala naman yan doon sa affidavit. Narinig nyo sabi ni Ted Filon? Continue. Letter D, Senator Bong Revilla. Letter E, Senator Tito Soto. And letter F, Mark Villar na secretary noon ng DPWH. Pero hindi, nandun si Soto. Pero nawala si Mark Villar, di ba? Asaan si Mark Villar at si Loren Ligarda? Nandoon sila. Asaan na? Asaan na wala nga, ang sabi lang nila sa affidavit, naghatid sila ng maleta sa Ilocos sa bahay ni BBM. Pero hindi nila sinabi na si Sandro ang tumanggap. Ang sabi nila, sa bahay ni BBM. Ayan na tayo, ayan na. Mga kababayan, dito nagkandalit-leche ang witness nyo eh. Ewan ko. Kaya si Mike Defensor, tignan nyo, walang imik, tahimik.
Natamimi. Continue. Hapon, Mm. wala na yung mga pangalan ni Villar, ni Escudero, at ni Loren Legarda at ni Bong Revilla. Anong paliwanag kaya doon? Di ba? Kahapon, sa Blue Ribbon ni Marcoleta, nawala si Bong Revilla, nawala si Villar, nawala si Loren, nawala si Escudero. Anyari, ba't napalitan? Paano yung affidavit ninyo sa ombudsman? Ayan na, mga kababayan, putang ina. Putang ina. Nawala yung pangalan ni Loren, ni Mark Villar, ni Bong Revilla, at ni Chis Escudero. Anyari? So sa madaling salita, mga kababayan, gawa-gawa lang talaga nila. Putang ina, kayo mga DDS, tangina nyo. Paguntog ko yung mga ulo ninyo na maglabasan yung utak ninyong buhangin. Para kay utak ni Guanzon, utak buhangin. Kita ninyo? Kita ninyo? Ultimo si Ted Pailo nagtaka. Ba't nawala si Chis Escudero doon sa listahan? Ba't nawala si Loren at si Mark Villar? Kasi bumoto kay Cayetano bilang Senate President. Nawala nga si Bong Revilla eh. Ayan Nandito rin yung address. Ah. Pangalawa, letter B, kasama dito si Martik Saido naman, etc. Kay Senator Erwin Tulfo. Letter C, Senator Loren Legarda. Letter D, Senator Bong Revilla. Letter E, Senator Tito Soto. And letter F, Mark Villar na secretary noon ng DPWH. Pero kahapon, wala na yung mga pangalan ni Villar, ni Escudero, at ni Loren Legarda at ni Bong Revilla. Anong paliwanag kaya doon? Well, una sa lahat, content, sagutin ko muna kay Laila de Lima. Kasi nung binanggit yan, tama yung binanggit nyo content naging mainit na issue. So ako naman, wala naman akong, hindi dahil na ikaklaro ko yun, pero tinanong ko sila. Sabi ko sa kanila, ano ba ito kay Laila, hindi ko naintindihan. Una, tama yung binanggit mo kay Atty. Levin Baligod na ilagay niya na Kong, kasi nga daw, congresswoman at the time, yung ginawa nila yung affidavit. Anong congresswoman at the time? Nakakulong si De Lima. Bakit binibase nila si De Lima noong paggawa pa ng affidavit? Di ba dapat doon sila magbibase kung sino yung hinatira nila? Eto na, Mike Defensor, bistado na sa nguso mo galing. Sa nguso mong bingot galing yan. Nagbe-base sila dahil congresswoman na si De Lima. Hindi sila nagbe-base kung kailan yung hinatira nila. Ayan na, mga kababayan. So, ibig sabihin pala, dahil congresswoman na si De Lima, doon sila nag-base, kaya nila dinawit. Tangina. Pero tinanong ko yung mga sundalo tungkol sa mismong pagbibigay. Ang nakwento nila sa akin, sabi na hindi nga lang po isang beses kasi po ganito yung mga mangyayari, ganito yung circumstansya. Pati yung kotse, dinescribe nila. Sabi ko, ganun ba sa townhomes ang binanggit? Sabi ko, paano nyo nalaman? Kasi kami nagdadala ng mga paper bag. Simula nang gamitin ko tong pulbus na pang-alis ng langaw, halos hindi na ako naaabala ng mga langaw. Pagkatapos, iiwan namin doon, mag-uusap sila. Paglabas, yun, dala-dala na. Tapos magpapasok ulit sila. So parang ganun yung nagiging sistema. Pagdating doon sa malabanggit mo content ng mga senador, kasi nga naman, ang nangyari kahapon, wala naman sila doon. So yung mga nagtatanong, ang tinanong, dalawang tao. Yung kay Senator Tito Soto at yung kay Senator Erwin Tulfo. Kaya yun yung mga lumabas. Kaya nga si Senate President Cayetano binabanggit, pumunta kayo dito. Makibahagi kayo. Ito pa doon sa Senate hearing sa Blue Ribbon ni Marcoleta, walang tinanong na pangalan o si Tulfo nahatiran ba? Ito si Soto nahatiran ba? Walang tinanong ganon, Mike Defensor. Dire-diretso lang nagsabi, kahit nga si nahatira namin, kahit si ganito, nahatira namin yan. Pero never na tinanong, no? Kasi mangyayari doon, kung magbigkas ng pangalan si Marcoleta at si Cayetano, ng pangalan ni Soto at ni Tulfo, no? Mahuhulog doon, may kaso yun, Bawal kang magbigkas ng pangalan, hayaan mo na ang witness ang magkwento. Kasi kung magbitaw ka ng pangalan dyan, tapos sabihin ng witness, opo, nahatira namin yan. Ibig sabihin, planado. Ayan, sabi ko sa inyo 'di ba? Putang ina. Mga kababayan. Wala na.
Bawal, sa totoo lang, bawal ka mag-name drop doon. Nanood kasi ako sa hearing hanggang sa natapos. Never na may nagtanong na ito bang si Tulfo na hatiran? Ito bang si Cayetano, si Tito Sen hatiran? Wala pong na ganon. Mike Defensor, walang nagtanong na ganon. Ulitin ko yung paliwanag ni Mike Defensor. Meron daw kasing nagtanong kung nahatiran ba. Tapos mapapasok ulit sila. So parang ganun yung nagiging sistema. Pagdating doon sa manabanggit mo content ng mga senador, kasi nga naman, ang nangyari kahapon, wala naman sila doon. So yung mga nagtatanong, ang tinanong, dalawang tao. Yung kay Senator Tito Soto at yung kay Senador Erwin Tulfo. May nagtanong ba na si Erwin Tulfo at si Tito Soto na hatiran? Wala. Walang nagtanong. Ang nagkwento lang ay ang mga 18 Marines. Walang nagtanong doon kasi bawal talagang tanungin. Bakit? Bakit mo tatanungin? Kasi kung magtatanong doon si Alan Cayetano at si Marcoleta ng pangalan ng kapwa nila senador, ibig sabihin, may hocus-pocus. Di ba? Ayan na, Mike Defensor, mali-mali na yung sagot mo, magkanda utal-utal ka na niyan. Sabi ko nga sa inyo hindi nyo na briefing ng ayos Ang akala nyo siguro, dapat kasi sabi ko nga sa inyo, ganito yan kung mga talino lang talaga kayo sa bagay, mga DDS nga kayo, kaya nga isa lang masasabi kung bububo nyo. Simple lang yan Simple lang yan. Dapat kasi iniwasan nyo muna magpa-interview sa mga media network. Kasi bakit? Mali. Kung anuan ang kwento nyo sa media, tapos ikikwento nyo ulit doon sa hearing, putang ina, pag hindi nagtugma yan, sasabit kayo. Di ba? Sasabit kayo. Ayan, hindi nyo iningatan pa-interview kayo ng pa-interview, press con kayo ng press con. Mali ang mga pinagsasabi ninyo. Kay Jessica Soho, pumalya kayo. Nawalan ng gana yung tao. Tapos ngayon, kay Ted Filon, palya na naman kayo. Ano ba talaga? Kay Jessica Soho, ang interview ni Jessica Soho, ilang maleta ang hinatid sa bahay ni President Marcos. Sabi 5. Maya-maya ang sabi 3. Ano ba talaga? Tapos unang sabi sa bahay, pangalawa nandoon na sa Mansion of the North. Hindi naman nilang bahay yun Sa Pawa yun ang bahay nila, nasa Batak. Diba? Ayan na. Dati maleta lang yun, nagkulang. Una 5, naging 3. Ngayon, yung mga pangalan nung nabigyan nawala, tapos sa palitan ng panibago. Bakit sa tinagal-tagal at sa dinami-dami ninyong interview, bakit hindi nyo napangalanan yung pangalan ni Alvarez? Tapos nagugulat kami, si Alvarez ngayon na taga Palawan congressman, sumugod sa Senado, ba't nandun yung pangalan niya? Wala naman nung una. Malalaman naman natin yan pag ilabas ni Boying kung ano ang mga nakasaad dun sa affidavit na ipinasa nila sa ombudsman. Kasi inamin ni Baligod, hindi kasali si Dilima. Tapos ngayon, nagugulat siya, nandun yung pangalan Dilima. Inamin ni Baligod yan na mali yun, hindi niya na isali, hindi niya dapat isali yun, na ilagay niya lang. Ang problema, paano nga mahatira ng maleta si Dilima kung nandun siya sa koreksyonal nakakulong? 2022-2023 yung hatira ng maleta. Si Dilima 2023 nakakulong, 2024 lang lumaya, 2025 tumakbong congresswoman na representative. Paano siya nahatira ng 2023? Diba? Paano siya nahatira noong 2023? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Yan ang katanungan ngayon. Diba? Patay ka diha. Ayusin nyo kasi. Diba? Ayusin nyo. Hindi nagtugma. Hindi nagmatch. Marcoleta, Baligod, Defensor, mag-meeting naman kayo. Mag-meeting naman kayo. Tapos, ang nangyari, binuking pa kayo ni Alvarez. Ito pa, mga kababayan, binuking kayo ni Alvarez. Ngayon, kung ano-ano na sagot ni Defensor, hindi na nagkandimao. Pakinggan nyo ang sabi ni Alvarez kung bakit siya nasali sa listahan.
Utang inang yan. Natatawa tuloy ako. Naawa nga ako doon kay Alvarez. Oh, hindi na halos makahinga. Sumugod. Hindi na makahinga, mga kababayan. Sumugod. Ito. Pakinggan natin, ha. Bilis ding pumalag ang ilang mambabatas na inakusahan ng mga dati umanong Marines na nakatanggap umano ng mali-maletang flood control kickbacks. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Pulong siyot man, Milo po. Incumbent House lawmakers ang nakalagkad ng umano'y ex-Marines sa kanilang pagharap ng flood control hearing ng Cayetano Block. Kabilang din ang ilang miyembro ng House Prosecution Team o ang mga maglalatag ng ebidensya laban kay VP Sara sa impeachment trial. Sagot ni Bicol Saro Representative Terry Redon, walang diniliver na maleta sa kanya saan man o kailanman. Si Palawan Congressman Jose Alvarez naman napasugod sa Senado nang malamang dinamay siya ng mga umano'y dating Marines. Di ba? I vehemently deny that na meron po ako natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Hindi ko siya nasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines. No? Kailan na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, honesty aside, ganito na po ang buhay ko, hindi naman ako nag-aamal na. Biruin nyo, pati ICC nakatanggap ng maleta. Tangina, paano yun, Paano yun i-convert into dollar? Ano, iuuwi ng ICC sa Netherlands? Piso? Diyan tayo eh. Yeah? Mga kababayan. Yun ang katanungan. Ultimo ICC. Nakatanggap ng maleta. Hoy, baka sa sunod si Ted Pailon makatanggap na ng maleta yan. Nako. Si Jessica Soho makatanggap na yan. Nakausap din ni Alvarez ang BNC. Sayang, hindi ko naabutan yung mga sundalo. Masaya-saya sana, di ba? Makikita ko yung mukha ko. Makikita ko yung mukha. Ito, binigyan niya ng pera. Iwan natin lang niya kasi kay Bongbong, mayroon siya, kay Sandro, mayroon sila, di ba? Sure, ako, sana picture ko. Marinding itinanggi ni Diba? Emma sa Naliguila. Kung kay Bongbong daw may kasamang Marines at kay Sandro meron. Ang sabi ni Alvarez, ako nasaan yung picture namin? Asan yung picture namin? Pati kay Laila de Lima, asan yung picture? Asan yung picture kay Erwin Tulfo? Asan yung picture kay Tito Sen? Asan yung picture kay Ridon? Pati kay Jinky Luistro? Yan nga ang tanong mga kababayan. Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Putang inang yan, pinagluluko niyo yung mga DDS. Ang sarap niyo sungal-ngalin, no? Ang sarap niyo lagyan ng busal yung mga bunganga. Ina, mga kababayan, pinagluloko. Si Risa Forcelo po sa inyo dyan. Continue. Ang mga paratang habang political theater at pamumulitika kung inilaraman ito ni House Prosecution Team spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alondo Adjong. Ganito rin ang pananaw ni Manila Representative Joel Chua. Una, tinatanggi ko ng Marine itong kanilang mga akusasyon laban sa atin. Maliwanag naman yung mga nilagay nila doon, puro mga kritik ng ating Vice Presidente. Mariin din ang pagtanggi ng mga dating miyembro ng Makabayan Bloc na sina Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Ang tanong kasi ngayon, nasaan yung pruweba? Maski, di ba yung iba na may picture raw si Sandro, may picture raw si PBBM. Tapos yung picture ni PBBM, hindi naman pala yun hatira ng maleta. Nakipicture lang yung bodyguard dun, sa Maynila pa. Akala ko doon kasama, hindi pala. Ang sabi, hindi po yan sa maleta, ma'am. Sa event lang po yan sa Maynila. Sumasakit yung aking panga, mga kababayan. Yung pangako bumaba, andito na Utang ina ito mga 18 Marines na to, no. Oy, ako gusto kong hamunin to mga 18 Marines ilabas nyo yung picture na nakatanggap ng maleta na binuksan ninyo na may pera. Pangalawa, yung mismong picture na
Inabot mo yung maleta or di kaya picture kayo tapos sa likod or nasa baba ang maleta. Kasi imposible. Proof of delivery. Wala kayo. Pera yan eh. Yeah. Di ba mga kababayan? Ultimo nga mag-order ka sa Shopee, sa Lazada. Pipicturan nga ng delivery rider eh. Tapos yan pa kaya, pera, mali-maleta. Paano kung sabihin ni Saldi ko, asaan yung proof na nahatid ninyo? Paano kung tinakbo nyo yung 5 maleta, ilang milyon yun? Yeah. Paano kung tinakbo nyo yung mga 10 maletang hinatid ninyo? Putang ina, di bilyonaryo na kayo ngayon. Milyonaryo na kayo, daan-daan milyon yung itatakbo ninyo kada hatid. Imposibleng hindi magtatanong si Saldi ko, nahatid nyo na ba? O halimbawa, hinatid nyo kay Romualdez, ito, 300 million. Nahatid nyo na ba kay Romualdez? O syempre, ito po, sir, boss, amo, nahatid na po namin, ito po yung picture, proof. O, syempre, pera yan eh. Diba? Pera yan eh. Imposibleng hindi magtanong si Saldi ko ng picture na patunay na nahatid. Tanga-tanga lang. Niloloko nyo yung taong bayan eh. Yeah? Ay, nako. Tigil nyo yan. Ilo-lo nyo yan.